Our Daily Bread, magbibigay tayo at mag-aalay ng kaimbaling na pang-umagang panalangin, pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, ang pagbasa at pagbabalik tanaw sa Ebanghelyo, palaw at mula sa Biblia at pagkakaloob ng mga payo. Our Daily Bread. At ngayon, narito na si Brother Mar Rodriguez ng Lay Dominican Order of Preachers. Hi, welcome po dito po sa Our Daily Bread. Dito po sa programa, dito po sa Our Daily Bread, dito po sa Bruce Simcast Communicators. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong morning? At sana samahan niyo po ako sa natitirang oras para po tayo ay makapagbahagi ng gospel at syempre makapagdasal. May panalangin natin ang ating mga mahal sa buhay na nangangailangan po ng ating prayers. Kailangan po nila ng prayers dahil sa kanilang siguro may hinaharap silang mabigat na problema at sila ay may karamdaman. Ipapanalangin po natin sila. Pasensya na po at medyo na late po tayo dahil nagka-problema po itong ating laptop at medyo inayos pa natin. At kahapon naman po, hindi po tayo nakapag-programa. Sorry po dahil tayo po ay may inatikasong mahalagang bagay. Ito po ay may kilalaman po sa ating sasakyan po. Tayo po ngayon ay mananalangin. Magpapasalamat po tayo sa lahat po ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At siyempre pa, magbabasa po tayo ng gospel sharing. Ano po, sa umagang ito, at ito po ay ating pagninilayan. Ngayon po ay sisimulan po natin ang maikling panalangin para po tayo ay makapagsimula na sa ating programa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat po para po sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon, hindi na po mahalaga kung maliit o malaki ang mga biyayang ito. Ang mahalaga po ay hindi mo po kami pinapabayaan. Kung kami naman po ay nagkaroon ng pagkakasala o kasalanan, patawarin po ninyo kami. Sana po ay pagladyan nyo kami sa masama at iligtas nyo po kami. At kami po ay ingatan po ninyo. Sa ngalan, ito ay pinapanalangin namin sa ngalan ni Jesus na nabubuhay nag-aari magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan naman ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman po ay siyempre pa babasahin natin ang salita ng Diyos at ito po ay ating pagninilayan. Ang pagbasa po ay sa unang Korinto chapter 6 verse 9 hanggang 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Minsan, may mga taong sadyang napakahilig magpalusot. Mga taong hindi na uubusan ng dahilan sa mga bagay na ginagawa nila, maging ito man ay mabuti o masama. Lagi na lamang silang mayroong paliwanag sa lahat ng kanilang mga ikinikilos. Minsan, parang nais pa nilang palabasin na kaya lamang nila nagagawa ang mga bagay na yun ay dahil sa kagagawa ng ibang tao na siyang nagtutulak sa kanila para kang makagawa ng mga bagay na masama. Tulad halimbawa ng pakikipag. May ilan na ikinakatwiran na kaya sila nakikipagrelasyon sa isang babae ay dahil sa kakulangan ng kanilang asawa. Para bang sinasabi nila na kaya ko lamang nagagawa ito dahil may kakulangan ng aking asawa. May mga bagay siya na hindi nagagampanan.
Para bang ang asawa pa nila ang may kasalanan, kaya sila pumasok sa isang bawal na relasyon. Ang iba'y nangatwiran pa na masyado kasing bungangerang asawa at hindi marunong mag-ayos. Yung bang untidy, laging nakabusangot, kaya naghahanap siya ng iba. Kung ito halimbawa ang ikatwiran natin sa Diyos, sa tingin nyo kaya ay absuelto na tayo sa lahat ng ating kaparusahan? Magiging absuelto kaya tayo? Magkaroon pa kaya tayo ng katwiran kung paano natin i-justify ang ating sarili? Magkakaroon kaya tayo ng lakas ng loob na sabihin ang mga palusot nito sa harap ng Diyos? Sa talatang ibinahagi natin, yung binasa natin, malinaw na sinasabi dito na ang mga makasalanan, yung mga sinners ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. May katwiran man tayo o wala. Basta ang malinaw ay hindi natin madadaya ang ating mga sarili. Ang lahat ng nakakagawa ng mga bagay na labag sa utos ng Diyos ay hindi makakarating sa kaharian ng Diyos doon sa langit. Yan ang isang katotohanan na hindi natin mai-deny. Totoo yan. May justify man natin dito sa ibabaw ng lupa. Pagdating sa harapan ng Diyos, hindi natin may kakatwiran ang mga mali. Lalong hindi rin tayo papapasok din sa kanyang kaharian kung magagawa natin magmataasan, magkaroon parang pride, para bang pinagmamalaki pa natin. Ang ibig sabihin, sa halip na buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at pagkakasala, para bang binibigyan pa natin ng justification, inilalagay pa natin sa katwiran. Hindi natin maaaring ilagay sa tama ang isang mali. Ang isang mali, gaya halimbawa ng pakikiapid. Kahit saan anggulo natin tignan, kahit saan anggulo natin sipatin o tignan, silipin, talagang mali. Maaari ba natin ikatwiran na kaya lamang natin ginagawa ang mga bagay na ito ay dahil ito ang nagpapaligaya sa atin? Hindi natin maaaring ikatwiran yun. Ang isang mali ay hindi natin maaaring sabihin na ito ang nagpapaligaya sa atin. Bakit ba natin ipinapaliwanag ito? Dahil tayo ay dumadanas ngayon ng pandemya. Nahihirapan tayo. Kaya this is the time para tayo ay magbago. Ituwid yung ating mga pagkakamali. Baka may mensahe ang Panginoon Diyos sa atin kung bakit nararanasan natin ang ganito. Baka meron siyang gusto sabihin sa atin. Baka it's about time na tayo naman ay magbago. Baguhin natin ang ating style. Baguhin natin ang ating pamumuhay. Huwag natin masyadong yakapin ang kasalanan. Talikuran na natin yan. Baka ito na yung panahon na ito. Baka ito na yung panahon para tayo magbagong buhay. Magbalik loob. Tandaan natin na yung pagmamahal sa isa't isa ang pinaka-importante sa lahat. Pero sisikapin lamang natin, titingnan lang natin sa tamang paraan ng pagmamahal. Hindi po yung may asawa na may asawa ang mamahalin natin. Ang mahalin po natin ay yung mga anak natin at yung mga asawa natin. Yung ating asawa. Itinuturo sa atin ang talata na kahit na ano pa ang maging dahilan natin, kahit ano pa ang maging katwiran natin, ang mga nakakagawa ng pagkakasala, gaya ng mga nabanggit, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, tulungan niyo po kami na makaiwas sa lahat ng mga pagkakasala. Turuan din niyo po kami na maging mapagkumbaba at aminin ang aming mga pagkakasala. Sa halip na ito, ibigyan namin ng paliwanag
at katwiran. Amen. Nagpapasalamat po pala ako sa lahat po ng mga nanood at nagpadala na kanilang message. Si Miss Elsa Bandoles, Miss Janet Fortaleza, Miss Lilian Gabriel, hi, good morning po. Miss Mao, ayan. Miss Hanilet, Miss Roxanne Jane, ayan po, good morning po sa inyong lahat. Good morning po, good morning po. Maraming salamat po sa panonood at pasensya na po ulit at wala ho tayo kahapon dahil meron po tayong inasikasong makalagang bagay. At kanina naman po ay nasira po, nagloko po itong ating laptop. Well, siguro hanggang dito na naman po dahil kumakatok po yung aking sister-in-law, no? Yung asawa po ng aking brother. At asikasuhin ko lamang po kung ano po yung kailangan. Well, hanggang dito na lamang muli po. Ako po si Brother Mar Rodriguez ng Lay Dominican Order of Preachers. Sana po ay samahan niyo mo ulit ako bukas dito pa rin sa Our Daily Bread. Sana po ay mag-ingat kayo sa umagang ito. Have a nice day po. God bless. Jesus loves you. Amen.